Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tong with evidence. Ako, nababastusan ang mga tao sa ginawa ng mga kongresista, lalo na ang member ng House Committee, ng Justice Committee. Nagpalakpakan at tumayo sila after nang na-end ang kanilang session dahil successful sila na may probable cause ang impeachment ni BP Sara. Ang mga tao hindi nagustuhan sa ginawa ng mga kongresista na okay lang nagtagumpay kayo pero sana man lang nagbigay kayo ng konting respeto sa isang tao na talagang hinahanapan nyo ng probable cause sa impeachment ni BP Sara. Sabi pa ng iba, kung talagang fair sila, sana yung mga sponsor na nagsumite ng impeachment ni Bibi Sara, sana hindi umupo sa Justice Committee. Kasi naging unfair ang nagawang mini trial. At dahil dyan mga kabibig, kung akala nila ay ligtas sila sa mga komento ng mga tao, lalo itong si Congressman Bernadette Barbers, parang nilantad di umano niya ang totoong script sa hearing kanina. Hala ka, hindi nagustuhan ng mga tao talaga. 'Di ba? Kahit yung mga nagsabi kahit yung mga taong gustong ma-impeach si BP Sara, parang nagsabi, "Wow, so yung pagpalakpak nila, meaning happy sila sa ginawa nila kay BP Sara?" Of course! Bakit hindi sila happy? 'Di ba? Sa palagay nyo, sino doon sa mga kongresista ang pro Duterte? Ang pro VP Sara? Wala naman. Tanging hindi member, si Marcoleta, si Bong Suntay. Wala naman, si Marcoleta lang always present. Yung iba hindi na sila pumunta doon kasi alam naman nila na itong Justice Committee ay mga anti-Sara. At sino? Si Percy Sindania, Lele de Lima, Makabayan Black, at yung ibang mga majority black na nandyan, iba yung iba nga, Abante nga, naging sponsor sa impeachment. 'Di ba? So napaghalataan talaga na gusto nilang i-impeach si BP Sara sa Kongreso. O nag-final speech mga summary pa nga si Abante, si Lele de Lima. 'Di ba kami parang ano ba, parang ang linis-linis, parang hinusgahan nila si BP Sara nang dahil lang sa mga dokumentong meron sila. Sabi ni Abante, hindi ito fishing expedition. Tingnan nyo, yung video yung pinalabas ni Lele de Lima, yung mga ebidensyang nakalap nila, parte ba yun sa complainants attachments? Para yatang wala eh. 'Di ba? So ito kabibig ha, ito yung video kung saan nagpalakpakan sila. Nakakuha talaga sila ng ebidensya mga kabibig actually. Kasi yung pinost ni Lele Dile mga video, yun ay galing sa kanilang There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Adjourn. Palakpakan sila nagdayuan si Percy Sindania. Happy sila. Tapos may nag-congratulate dyan. Congratulations. Congratulations, sabi, 'di ba? Yun kabibig. Basahin natin kung ano ang komento ng mga netizen ha. Ito Di naman bulag ang Panginoon sa aalipusta nyo kay Inday. Di rin bulag ang taong bayan. Kahit taasan mo pa sa boses, di kami nanalo sa laro-laro nyo. Naglalaro naman ang mga tanga-tangahan mga to. Okay na, pwede na natin kunin ang maleta. Haha, from Naim WM Walid. May naniniwala pa ba? From Oros Darwin. From Arlene Alesing Cañete, believe ako kung pati yung flood control, mapanagot nyo. Ooh. Ito pa, nagpalakpakan kasi kobrahan na ng maleta. Huy, wag kayong ganyan. From Sherwin Gayed. Ang mga tao, ganito ang mga komento nila dahil kasi sa affidavit ng 18 ex-Marines kung saan
mga ilang kongresista na nasa Justice Committee ay nandun din sa affidavit ng 18 ex-Marines, 'di ba? Sana maimbestigahan yung mga affidavit ng 18 ex-Marines, 'di ba? Balik na po tayo sa flood control scandal. Yun naman ang pagtutuunan ng mga congressman. Pagbibigyan ka nila ng panahon 'yan. Iba talaga kapag Duterte kalaban, ha, gagawin lahat para sa maleta. Tapos mag-iyakan pagdating sa Senado at Supreme Court, yung Committee on Justice na naging mga complainant only in the Philippines. Sila ang naghahanap ng ebidensya at nag-decide na merong probable cause. Ayos, cheers. Di ba? Sinong complainant? Sino ang sponsor sa mga complainant? Abante, ang Sindanya, de Lima, Chua. Diba? Parang ito yung mga complainant. Diba? Sorry if tama ba ako, si Chua ba? One of the sponsors? Parang nababaliw silang lahat. Ay, salamat, at tapos din sila. Hayaan mo lang sila, Sarah, hanggang sa mga galaitin sila sa consumption sa'yo. Yun kabibigha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Parang hindi na nagustuhan yung pagpalakpak ng mga kongresista na natapos na at they already done their job na makuha at makita ang probable cause. Na may probable cause, angat na ito patungong plenaryo at pagbubutuhan. At ito pa kabibig. Kung akala nila ang mga tao ay hindi observant, nako, ang nangyari, itong si Bernadette Barbers talaga. Nako. Si Ate Bernadette kasi hindi marunong magbasa ng script. We're still on the question. Kaya si attorney, si Ate Bernadette, siya ang nagbuko. We are not yet on the Sabi pa ng iba, yan kasi hindi kayo nag-briefing, hindi na-briefing si Ate Bernadette. Tingnan yung kabibig, ha? Let's watch this video. We're not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or not this box. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte. Good morning, Madam Chair. May clarificatory question po ako kay This is for? The question is NBI. addressed for. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako, madam. Hindi po ako ang unang Madam Jerville, hindi po ako. Huwag niyo akong tawagin kasi sa NBI lang po ako. Hindi po ako ang nasa script, nasa listahan niyo. Nagkamali po kayo, hindi ako. Hindi ako. Hawak ko ang beat, hindi ako. Hawak ko ang beat, hindi ako. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat, hindi ako. Ganun na bibig ba? Ay, nako. Yan na kasi, hindi ako. Sino? Diba? Ano ba ang komento ng mga tao ng hindi ako ni Jerville? Ito, Tani ko ani Barbers. Ito kabibig, ha? The hearing is suspended until May 4, 2020. Hindi yan. Suspended until May 4. Nasaan ba yun? Wala dito si Jerville. Nawala. Panoorin muna natin si Piniling magtrabaho. VP Sara. Hindi apektabo. Piniling magtrabaho ni Vice President Sara Yan. Duterte Yan kaysa dapat. dumalo sa impeachment hearing laban Very sa kanya good. ng House Committee on Justice. Alamin ang naging schedule ng Vice Presidente sa report Maganda. nito ni Jason Rubrico. Tama. Tuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, tinalakay ang testimonya ng National Bureau of Investigation kabilang ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sa halip na dumalo, mas pinili ng Vice Presidente na magtungo sa pagbubukas ng Extra Plus Ordinary, the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa Laguna. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang layunin ng exhibit na ilapit ang kasaysayan sa mga tao. To honor nearly a century of service, we are bringing this exhibit to 90 locations across the archipelago.
because history should not be locked inside museums. It should be brought to the people. It belongs where the people are. Correct. Tampok sa exhibit ang kasaysayan ng Office of the Vice President at ang ambag ng mga naging Vice Presidente ng bansa. Ayon pa kay VP Sara, madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang posisyon ng Vice Presidente. Sa matagal na panahon, ang Vice Presidency ay itinuturing na isang posisyon ng paghihintay. Ngunit ibang kwento ang isinasalaysay ng exhibit na ito. Itinatala nito ang 14 na leader na humawak sa pwestong ito. Pinangalagaan nila ang Republika sa mga pinakamahirap na sandali ng ating bayan. Dagdag niya, hindi gaanong napapansin ang papel ng mga Vice Presidente sa kabila ng kahalagahan ng kanilang kontribusyon lalo na sa panahon ng krisis. Hindi sila laging nakakakuha ng palakpak. Hindi sila laging naaalala. Ngunit sa panahong kinakailangan ng bansa ang katatagan, nandoon ang ating mga Vice Presidents. Correct. This is the real story of the Vice Presidency. Not power, not prestige. Ordinary people with extraordinary love for the Philippines. Wow. Sa huli, hinikayat ni VP Sara ang publiko na bisitahin ang exhibit. Bukas ang exhibit hanggang May 13, 2026. So see, walang pakialam si BP Sara sa impeachment niyo. Bahala kayo dyan. O eto pala mga bibig, hindi nagustuhan ng maraming Pilipino ang ginawang nagsigawan, nagpalakpakan ang mga kongresista. Mga bibig, oh. Mga kongresista nagsigawan at nagpalakpakan matapos aprobahan na may probable cause ang impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Hindi na nagustuhan kabibig. Ito ang komento ng mga netizen. Happy now, kulong next year. Maniwala kayo, ang proseso ay labag sa konstitusyon, sabi ng Supreme Court kasi nag-fishing expedition. Kunwari nagulat kami sa resulta nang dahil kay Speaker may maleta. Huy, from Miko Tatski. From Evangeline Ocuman Freyas, as expected, done deal. Sama-sama yan sa lasun. Hala ka. Katulad din yan dati, nagpalakpakan tapos ang kinahinatnan ay sablay. Oo nga yung first impeachment, no? Tables turns 2028 is waving. Sila lang ang masaya dahil makukuha na ang perang bayad sa kanilang kapalit na impeachment ni Sara. Ang gaba nila magsama, just wait for it. Pero hindi natin alam may pera ha. Pero sabi naman ng 18 ex-Marines, naku po, happy now, himas later. May mga tao na ganyan talaga, maligaya sila kung masaktan ang iba. Di nila maisip na umiikot ang tadhana. Let's wait and see. Expected naman yan kasi karamihan dyan galit kay VP at ang iba sangkot sa maleta issue. Diba? Diba? Parang hindi fair ang Justice Committee, no? Mostly ang mga nasa umupo, yung mga Quadcom members, yung mga ayaw kay VP Sara. Sabi nila fair daw sila. Saang party fair kayo? Kasi inimbita namin ang Vice President, hindi tumating. Yun ang kanilang rason na fair palagi sila. 'Di ba? Kung sana naging fair kayo, sana yung mga sponsors sa mga complainant, sana hindi nag-attend, hindi naging Justice Committee diyan, excuse sila. 'Di ba, kabibig? Ano ang iyong opinion hinggil dito? Comment down below. Gusto kong malaman ang mga komento niyo. Kasi yung iba gigil na gigil. Pero sabi naman ng iba, mas mabuti yan na may probable cause para makita talaga natin at mabigyan ng pagkakataon ang mga defense team ni BP Sara, si BP Sara, para defend herself. Para malaman natin kung ano ang katotohanan at matapos na itong mga confidential funds, mga SALN, mga amlak-amlak, di ba? Para matapos na yan, para grabe, no? Parang lahat ng agent, lahat ng galit kay BP Sara, nagsama-sama na silang lahat. Halaga, nagsama-sama talaga kabibig. Pero alam mo, hindi ko nagustuhan. Kahit ito nagpalakpakan, okay lang naman na tumayo sila, na-congratulate each other kasi success sila. Pero yung nagpalakpakan, nagsigawan, gaano ba talaga ka-important, gaano ba ka-importante na matalo yung si BP Sara at ma-impeach si BP Sara?
gaano ba kayo kalinis kumpara kay BP Sara? Ay, kaya talaga kung ano-ano mga mensahe, mga komento nyo. So yun lang po kabibigang ating Lebak-Lebak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Yung iba hindi nagustuhan, yung iba nagalit, yung iba na boboto sana na ma-impeach si BP Sara. Parang alam mo naman ang Pilipino very emotional, very sentimental. So nakikita nila na, uy, grabe naman, kahit konting respeto. Pwede naman after lumabas kayo, magpalakpakan, maghiyawan kayo. Wala yung kita sa mga tao kasi may mga tao talagang support yung Bisara na nasasaktan. Akala namin, gagawin namin to para sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo yata inalam kung ano ang emosyon ng sambayan ng Pilipino. Parang focus lang kayo sa iisang sambayan ng Pilipino tinatarget nyo na may gusto na ma-impeach si BP Sara. How about yung mga taong hindi nakaintindi at ayaw ma-impeach si BP Sara? Inaalala nyo ba? Naging sensitive ba kayo? Parang hindi sila naging sensitive kasi nagpalakpakan, nagsigawan sila. Diba? So yun po kabibigang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Bitaw, no? Hindi, very insensitive din sila pala.